Purihin si Jesucristo hain para sa tao. Nagligtas na kordero, nang makasundo tayo ng amang lumikha nitong mundo. Buhay at kamatayan, kapwa nagtunggalian, at ang tagumpay, pagkabuhay. Ano ba, Maria, ang iyong nakita? Buntod ni Kristong nabuhay, liwanag niya at kaningingan. Anghel na malinaw, kumot at kasuotan, buhay ni Kristong pag-asa. Papunta siya sa Galilea, kami sumasampalataya. Buhay kang talaga, Hari ng ligaya. Magbasbas ka. Pamaskong mamong tupa, magsalo tayo sa Kanya. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Madilim-dilim pa ng araw ng linggo, naparoon na si Maria Magdalena sa libingan. Naratnan niyang naalis na ang batong panakip sa pinto ng libingan. Dahil dito, patakbo siyang pumunta kay Simon Pedro at sa alagad na mahal ni Jesus at sinabi sa kanila, "Kinuha sa libingan ng Panginoon at hindi namin alam kung saan siya dinala." Kaya't si Pedro at ang nasabing alagad ay nagpunta sa libingan. Kapwa sila tumakbo, ngunit si Pedro ay naunahan ng kasamang alagad. Yumuko ito at sumilip sa loob. Nakita niyang nakalagay ang mga kayong lino, ngunit hindi siya pumasok. Kasunod niyang dumating si Simon Pedro at tuloy-tuloy itong pumasok sa libingan. Nakita niya ang mga kayong lino, ang panyong ibinalot sa ulo. Hindi ito kasama ng kayong lino, kundi hiwalay na nakatiklop sa isang tabi. Pumasok din ang alagad na naunang dumating. Nakita niya ito at siya'y naniwala. Hindi pa nauunawaan ang nasasaad sa kasulatan ng kanilang hindi pa nila nauunawaan ang nasasaad sa kasulatan
na kailangan muling mabuhay si Jesus. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo ang lahat. Happy Easter po sa inyo lahat. Okay, lalakasan ko po uli. Medyo mahina. Happy Easter po sa inyong lahat. Palakpakan po natin ang ating Panginoon na muling nabuhay. Alam nyo po, kanina nung ako'y papasok sa simbahan, manghang-mangha pa rin po ako kasi napakadaming tao ngayon. No? Ang tagumpay ng ating Panginoon ay marapat lang talagang ipagdiwang. At ang tagumpay na ito ng ating Panginoon, mga minamahal kong kapatid, ay tagumpay din natin tayong mga Kristiyanong tagasunod ng ating Panginoon. Alam nyo po, kung pinakinggan nyong mabuti yung unang pagbasa, ibang-ibang Pedro yung maririnig natin, no? Full of conviction, no? Sigurado siya sa mga sinasabi niya at ipinapahayag patungkol sa ating Panginoong Jesucristo dahil wala na yung takot, wala na yung pagdududa. Ano yung isang nagbago at bumago ng lahat ng ito? Ang muling pagkabuhay. Kaya nga, tignan nyo nga yung katabi nyo. Nakangiti ba yan? Tignan nyo nga kung nakangiti. Baka naiwan ng Biyernes Santo. Diba? Minsan ganun tayo. No? Gusto natin, malungkot tayo. At gusto natin, sakripisyo. No? Excuse me. Maglagay o magbigay ng panahon sa mga bagay na makakatulong sa katawan upang maunawaan ang mga patungkol sa pananampalataya. Kaya kailangan magsakripisyo ng magsakripisyo. Hanggang ngayon, muling pagkabuhay na, magpahinga ka muna. Ipahayag mo muna ang mabuting balitang itong pinaglabanan ng ating Panginoon at ipinanalo sa atin 2,000 years ago. No? Magalak ka naman, matuwa ka naman. No? Yung paghihirap ng ating Panginoon, ng imahe ng mahal na pong Jesus Nazareno, ay patunay ng tapat niyang pag-ibig. Pero ang imahe ng muling pagkabuhay, ang tapat niyang pag-ibig at pagmamahal sa ating lahat. No? Sa lahat ng pagkakataon. Kaya nga po, kung kayo po, sino po dito yung nagsimba kagabi ng Easter Vigil? Wala. Ito lang yung mga nagsiserve sa simbahan, no? Kaya nga kami, Father, nagsimba ngayon kasi hindi namin kaya kagabi, no? Pero may maganda pong punto doon, no? Sa unang bahagi po ng Easter Vigil, ano yung atmosphere, no? Ano yung mapapansin ninyo? Madilim, diba? At ang tanging liwanag ay ang Paschal Candle. Ang Paschal Candle, sinong nire-represent niyan? Ang ating Panginoong Yesus. Kapag nabuhay tayo na wala ang Diyos, ganon ang mararanasan natin, puno ng kadiliman. No? Pero kahit na nasa kadiliman tayo, nandun ang Diyos, naririnig natin ang kanyang tinig. Bakit? Sa bawat pagbasa, anong mapapansin ninyo? Simula nung nagkasala ang tao, ang Diyos, very consistent. Saan? Sa pagsuyo sa tao na magbago at magbalik loob. Siya naman very consistent ang tao sa pagpapasaway. Sa hindi pagiging tapat at pag-iisip lang sa kanyang sarili. No? Mga minamahal kong kapatid, no? Sabi sa ating ikalawang pagbasa, sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Kolosas, binuhay na kayong muli ni Kristo. No? Kaya't pagsumikapan ninyo ang bagay na nasa langit, ang kinaroroonan ng ating Panginoon Jesucristo. Huwag ka nang maging abala sa mga alalahanin dito sa mundong ito. Iniligtas ka na ng Diyos. No, minsan may lumapit sa akin, sabi niya, Father, alam niyo po, kahit Easter ngayon, nalulungkot pa din ako. Kasi po, yung tatay ko may sakit. Kasi po, maraming nangyayaring hindi maganda. Minsan po na
ako'y nag-anoint. Sabi po nung isang may stage 4 na cancer, sabi niya, Father, hirap na po ako. Easter po ngayon pero hindi ko maunawaan bakit ba ganito yung nararamdaman ko at ako'y nalulungkot. Tapos, nung minsan na nalipat ako sa isang parokya, meron po akong manghang-mangha na isang lalaki na nagpa-anoint. Alam niyo, pagdating ko sa bahay, I was expecting him to be parang hinang-hina, nawawala ng loob at pag-asa, or worst comes to worst, pwede rin parang nakatulala. Nung kami ay nag-CPE, minsan ganyan yung itsura o kalagayan ng mga tao na may terminal illness at understandable yung bagay na yon para sa akin. Pero alam nyo, pagpasok ko pa lang sa pinto, sinalubong na agad ako nung nagpapa-anoint. Father, kamusta ka na? Sabi niya sa akin, napagod, ano po ba kayo? Nainitan ba kayo? Pasensya na kayo, hindi na namin kayo nasundo. Niya, pasok po kayo, upo po muna kayo dyan. Tapos sabi ko sa kanya, pwede pong malaman ng pangalan nyo? Sabi niya, ako si John. Sabi ko, sino po yung magpapa-anoint? Ako po, Father. Ako po. Pero pag makikita mo siya, parang walang sakit. Pero, meron siyang stage 4 cancer. Sabi niya sa akin after anointing, sabi ko, ba't po, hindi ko po maiwasang tanungin, pero bakit po sa kabila ng sakit? Sabi ko, masakit po, Masakit, Father. Masakit sa buto. Kaya sa tuwing, makakaramdam ako ng sakit, talagang parang gusto ko nang mawala. Pero, sabi niya, alam mo, Father, nagpapasalamat pa rin ako sa Diyos. Kasi binigyan niya ako ng pagkakataong makapagbalik loob sa Kanya. Bago man lang sana ako mawala, bago man lang sana niya ako kunin, ay may magawa akong mabuti at makapagbalik ako sa Diyos at kalimutan ko o mapatawad ako sa aking mga kasalanan. Buong buhay ko po, nabuhay ako na walang Diyos. Pero alam ko pong nandun siya parati sa akin. At alam ko ngayon, kahit na ako'y madinadanas na paghihirap, alam kong nandyan pa rin ang Diyos, hindi lumulubay sa akin. Mga minamahal kong kapatid, kahit nasa gitna ng ating mga pinagdaraanan, kung tayo man ay inuusi, ginagawa ng hindi maganda dahil sa ating pananampalataya, at pagsunod sa ating Panginoon, dumaranas man tayo ng karamdaman, ng maraming mapapait sa sandali ng ating buhay, hindi natin kailangan matakot. Bakit? Napaglabanan na yan ng ating Panginoong Hesus. Kaya ano na lang yung kailangan nating gawin? Magtiwala, manampalataya. Hindi tayo kayang lamunin ng kamatayan. Mamatay man tayo sa mundong ito, may buhay na walang hanggang pangako ang ating Panginoong Hesus. Tila nananalo dito sa mundong ito yung mga taong masasama, hindi natutulog ang Diyos. Nagpagtagumpayan ng Diyos ang lahat. Kaya tayo din, hindi natin kailangan matakot. At yan po yung mensahe sa atin ng muling pagkabuhay. Maniwala ka na, sabi ng ating Panginoong Hesus. Yung alagad, maraming tanong sa pag-iisip, pero naniwala. Ang ating Panginoon, yung mga alagad, hindi pa naniniwala ng una, pero sa kanyang pananatili, sa kanyang pagpapatawad, sa kanyang pagsama muli sa kanyang mga kaibigan, ito yung nagbigay sa kanila ng lakas upang manindigan sa pananampalataya. Kaya nga po, mga minamahal kong kapatid, mamaya, sasariwain natin yung mga pangako natin sa binyag. Ipapaalala sa atin, yung mga biyaya at lakas na meron tayo. Yung mga dapat nating pinaninindigan bilang mga Kristiyano at ipinapakita sa atin sino bang tunay na kaaway. Ipinapaalala sa atin na kasama natin ang Diyos. Kaya po sa pagpapatuloy ng ating pagdiriwang, mga minamahal kong kapatid, magalak po tayo at magdiwang.
na pagtagumpayan na po ng Panginoon ang lahat ng bagay sa mundong ito. Alleluia, alleluia.